Nadaanan nga namin yung isa sa pinakamahiwaga at napakalupit na sapa. Alas 8 ng gabi nakapag-decide kami na umahon sa bundok para sana mangilaw ng gagamba. Kaso pag-akyat namin, eto kaagad yung bumungad sa amin. Meron pa dyan isa, may isa pa dyan. Hindi kami sigurado kung engkanto ito. Sa tagal na kasi naming nangingilaw, ngayon lang kami naka-encounter ng ganito kalaking hipon. Kung makikita nyo pre, napakababaw lang na itong tubig na ito. Talagang daanan lang yun ng mga tao papunta sa bundok. Kaso nagulat kami dahil pagdaan namin, etong mga hipon na to yung sumalubong sa amin. Daan lang to, hindi to mismong ilog oh. Naiengkanto lang kayo. Di talaga namin inaasahan na mangyayari to. Tama nga yung matanda kanina na pag-akit daw namin dito, talagang napakahiwaga daw ng kagubatan na ito. Kaya lang ay inkantado yung lugar na yun. At mukhang tama nga si Ma'am Ben na talagang mahiwaga ang kagubatan na ito. At sigurado ako, nag-uumpisa pa lamang kami sa paglakbay dito. Wala kaming idea sa mga susunod na mangyayari. Basta sigurado ako, nasa stage 1 pa lang tayo. Kasi pagtaas ng buwan, dito pa lamang papasok yung stage 2. Pero bago pumasok yon, tapusin na kaagad natin etong mga hipon na ito. Kailangan kasi namin kumain para magkaroon kami ng lakas sa pagsalubong sa mga susunod pang trahedya. Dampot. Eto na sana yung pinakahuling hipon na makukuha namin. Kaso ang problema, medyo may kailapan talaga ito. At bago matapos ang stage 1 na ito, may humaabol pa sa aming gagamba. Ayun oh. Kaso lang pre, kakaibang gagamba ito. Dahil pag nakagat ka nito, makikita mo na yung Maynila. Hindi ako sure kung anong klaseng gagamba to, pero sigurado ako, tarantula to. Tanga, wag mo dadamputin. Habang papunta nga kami sa stage 2, nadaanan namin etong gagamba na ito. Wala kaming idea kung anong gagawin namin dito. Pero ang balak talaga namin, alagaan na lang to. Napakalaki kasi na ito pre, tapos napakaganda pa ng kulay. Kaya talagang parang tumama sa weteng ng baliktaya. Ang laki oh. Ang laki boy. Adi ulo ano. Pagkatapos sa gagamba, dito naman tayo sa stage 2. Ang pagbalik sa engkantadong bahay kubo. Pahig ka dito tayo matutulog. Naisipan naming balikan tong kubo na to dahil dito kami nag-overnight dati nung high school pa lang kami. Kaso nga lang, 4 na taon na nakalipas at sa palagay ko, mukhang malapit na magiba ito. Nandito pa nga din yung mga banig na ginamit namin noon. Pati yung mga baso at plato talagang buhay na buhay pa din. Ito pa yung balig natin dati, di ba? Pati nga yung haligi nito, pinagbahayan na ng ibon at mga bubuyog. Ito, bahay ng ano to, di ba? Tapos may butas, so ibig sabihin may ibon dito. Bale, ito pre, bahay muna ng bubuyog yan, tapos ginawang bahay ng ibon. Makikita nyo pre, binutaasan nyo ng mga ibon, tapos ginawa nilang pugad yung loob. Kaso nga lang, napisaan yung mga itlog, kaya wala ng tao dyan. Dito na din kami magsiset up ng tutulugan namin, sa tabi na itong kubo na ito. At dito na papasok yung pangatlong stage. Kung saan, ikikwento ko sa lahat ng mga kasama ko yung mga kababalaghan na nangyari sa amin dati dito. At dito dati kami nagtapon ng dugo tapos nawala. Etong buli na to. Yun, Ben? Oh, sige. Makikita nyo pre, gulat na gulat, etong isa namin kasama. Talagang di sila makapaniwala lahat na dito nangyari yun. Ano niya, ano, babantay namin yung aswang dito. Dito, yung buli na yan. Diyan dati kami nagtapon ng ano, ng dugo ng manok tapos nawala. Sinipsip sa plastic dito. Kaso matagal na yun, para 2022 pa yun. Pati nga etong mga tuko na ito, binatang-binata na. Di ako sure kung ito yun, pero nung last na punta namin dito, napakaliliit pa na itong mga tuko na ito. Talagang masasabi ko na sa paglipas ng panahon, nagbabago ang takbo ng mundo. Gago, may ahas. Laki oh. Ayun oh.